mga kaganapan sa pagdiriwang ng Solo Parents Week. Ating pong alamin kasama si Secretary General Red De Guzman ng National Commission for Solo Parents. Sec Gen De Guzman, magandang tanghali po sa inyo. Good to see you again. Magandang tanghali po at masayang buhay sa mga nanonood sa atin dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Okay. Well, sir, ngayon pong pagtatapos ng pagdiriwang ng Solo Parents Week, paano po ninyo sinusuri ang naging epekto ng mga aktibidad sa mga solo parents sa buong bansa? Well, maganda rin naman ang nagiging response sa ngayon kasi marami rin ang ating national government agencies at local government units na nagse-celebrate na ng ating National Solo Parents Week and National Solo Parents Day. Pero more than this, kasi more than the celebration, ang gusto sana natin makita, gusto natin marinig, is yung mga iba't ibang programa, benepisyo, proteksyon na dapat nasa batas ay dapat nakukuha na ng mga solo parents natin. Na-enjoy na, kumbaga. Yun sana yung gusto nating makita at marinig. Ayun na nga, wag na kayong gumaya sa akin kasi ako, kinikwento ko kay Sir Red na naging solo parent ako, no? Ngayon, graduate na ng college yung mga anak ko. Wow. Wala akong na-enjoy na kahit anong benepisyo nga dahil hindi ko rin inasikaso at that time, no? Pero ano po yung pangunahing mensahe ng pamahalaan sa selebrasyon ngayong taon, lalo na sa tema na naghihikayat sa pagpaparehistro sa mga solo parent? Yes, oo. Kasi kailangan din maunawaan ng mga solo parents natin. Kung hindi ka nakarehistro, wala kang solo parent ID, kahit gaano kaganda yung mga benepisyo na binibigay sa edukasyon, sa livelihood, sa medical care, hindi mo rin makukuha yan kasi yan yung isa sa requirements ng batas na dapat meron kang solo parent ID. So, ang pinupush talaga ng ating pamahalaan ay mag-register yung ating mga solo parents. Kasi ang hirap din, intindihin po natin yung sitwasyon ng pamahalaan. Hindi ka pwede basta mag-allocate ng pondo sa isang programa kung hindi mo alam ilan ang magbebenepisyo, nasaan sila, sino-sino sila. So, kaya responsibilidad ng pamahalaan na ibigay ang benepisyo, pero responsibilidad din po ng ating mga solo parents na magparehistro sila. Ayan, sa mga nanonood na solo parent nyo, huwag nyo pong palagpasin to dahil sa mga previous na panayam po namin sa inyo, pag binabanggit mo yung benepisyo na meron ng solo parent, nanghihinayang ako. Sabi ko, dapat nagparehistro ko. Pero batay po sa datos, marami pa rin solo parent yung hindi nakapag-register. Ano po ang mga hakbang ng inyong commission upang hikayatin silang magpa-register sa kanilang mga LGUs o barangay? Ang mga benefit packages kasi, nanggagaling sa LGUs kasi tandaan po natin, sa ilalim ng Local Government Code, merong devolution na pangyayari. Yung mga programa at serbisyo ng national, ibinababa na po yan sa local government at local government na nag-spearhead. Ang isa sa pinakapangunahing dahilan bakit hindi nagpaparehistro kasi ang feeling ng solo parents, sayang dahil walang naibibigay na proteksyon ang ating mga local government units. Sa katunayan, nung last budget hearing sa Kongreso, ang sabi ng DILG at DSWD, out of the 1,724 LGUs nationwide, 291 lang ang nag-i-implement ng Solo Parents Welfare Act. So, ito yung nagiging dahilan bakit ayaw magparehistro ng mga solo parents. Pero ang sinasabi natin sa kanila, ang benepisyo hindi lang sa local government, meron sa national government. At alam naman natin, ang programa ng national government, every year pinopondohan yan. At kung hindi mo gagamitin, natural lang babawasan at bababayan. So, we encourage yung ating mga solo parents, lalo na ngayon, Solo Parents Week, magpa-register po kayo. Kung hindi kayo masyadong aware, may mga pumunta po kayo sa website ng DSWD. Ang hirap kasi sa social media ngayon, nagkalat yung mga fake news at saka hindi mo sigurado kung totoo. Yeah. Yes, So, DSWD, nandiyan po yung aming website sa National Council for Solo Parents. Pumunta po kayo doon, pwede kayong magtanong para sa ganun maituro at mag-guide natin sila. Kasi sayang po, gaya nga sabi ni Sir Audrey, nakakahinayang So, gamitin po natin ng tama yung mga programa ng gobyerno. Well, isipin nyo, yung paliwanag ni Sir Red, hindi lang ang benepisyo na nagmumula sa barangay o sa LGUs, kundi meron din sa national government. Correct. Ano po yung mga paunahing benepisyo na dapat malaman o ma-avail ng mga solo parent ngayon? Okay, isang magandang halimbawa, yung ating nilaunch na PhilHealth Yakap at Gamot Program. Sa ilalim ng batas, ang solo parent ay automatic member siya ng PhilHealth, non-contributing member. So kung solo parent ka, may solo parent ID ka, kahit pa nagtatrabaho ka,
hindi mo na kailangan maghulog. Kasi automatic, i-cover ng national government yung hulog mo na yan. And pagpasok nitong PhilHealth Yakap and Gamot, pwede ka magpa-check up, makakakuha noon 75 medicines na 20,000 pesos ang allocation every year ng bawat Pilipino na instead na binibili mo yung maintenance mo, halimbawa, dito makukuha mo na siya ng libre every month. So, makakatipid at makakatipid ka. Well, napapanahon ngayon yan dahil nagmamahalan yung mga bilihin. Ano? Exact. At saka marami nagkakasakit. At ang hirap, alam mo yun, to survive sa sitwasyon natin ngayon bilang solo parent. I just can't imagine yung mga, lalo na yung mga single mother, no? Babae, nagkaalaga ng anak, tapos tatrabaho, mahal ang bilihin. Napaka-importante na magparehistro at mapakinabangan nila itong mga benepisyong to. Pero sir, ito, may update po ba kayo sa implementasyon ng monthly subsidy, yung PhilHealth coverage, at iba pang financial assistance sa mga kwalipikadong solo parent? Okay, as far as yung monthly subsidy is concerned, unti-unti naman umuusad dyan. In fact, yesterday lang nag-announce ang Las Piñas City na i-implement, magdi-distribute na sila ng 1,000 pesos monthly subsidy nila. So, tumataas po unti-unti yan. Ano? As far as PhilHealth, ang inaantay po natin sa PhilHealth is ilabas nila yung kanilang guidelines para ang mga working solo parents hindi na po kaltasan ng mga kanilang kumpanya doon sa kanilang contribution. Ngayon, gaya nga na sabi ninyo, no, mahirap ang panahon. Ang isa sa binibigay at tinuturo natin sa ating mga solo parents is kung paano gamitin ng tama yung programa ng national government. Halimbawa po, everybody familiar po sa tupad yan. Kaya lang, pag sinabi mo yung tupad sa mga tao, ang iniisip kagad nila yung nagwawalis. So, hindi nila alam, hindi nila naiisip na yung programa ng tupad ng Department of Labor and Employment, pwede siyang gamitin as unang-una jump start program para sa livelihood. Pangalawa, pwede siyang gamitin hindi lang sa pagbawalis. Kung merong mga infrastructure programs, halimbawa, sa barangay, nag-aayos ng mga kanal, no, nagpapalit ng culvert, pwede pong pumasok sa tupad yan at ang mga solo parents natin pwede makatulong dyan. Magpapasukan na uli sa June. Magkakaroon tayo ng tinatawag na Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela po pwedeng ipasok as a tupad program. So maglilinis yung mga solo parents natin, binabayaran sila ng gobyerno minimum wage for a minimum of 10 days at maximum ng 90 days po yan. So hindi na i-explain sa kanila, ang akala nila simpleng walis-walis lang, pero pwede mo siyang gamitin para makabuo ka ng isang livelihood program na pwedeng suportahan ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD at yung in-announce kailan lang ng DTI na dagdag puhunan para sa mga MSMEs natin. So yan po, itinuturo natin yan sa ating mga solo parents, lalo na karamihan ng solo parents po kasi is nasa tinatawag na informal economy. No? Hindi sila nakakapasok ng trabaho dahil sa mga anak. So, pwede silang magkaroon ng sari-sari store, meron silang tindahan sa palengke ng gulay o kung anuman. Lahat po yan pwedeng suportahan ng Small Business Corporation ng pamahalaan kung saan pwede silang makakuha ng dagdag puhunan mula 30,000 hanggang 20 million pesos. So, andyan yung facilities, andyan yung support ng gobyerno. Ang kailangan lang, mailink natin. Kasi minsan, ang local government unit, hindi rin nila sinasabi. At ang nakakalungkot, minsan, yung local government, hindi nila alam yung programa. Kaya pag lumapit si solo parent, saan po ba ako hihingi ng livelihood? Sabihin, wala pong available yan, walang pondo ang city ngayon, walang pondo munisipyo. Pero sa national meron. So sana, i-link natin, i-endorse natin, kasi ang sinasabi naman ng mga national agencies, kung yan in-endorso ng solo parent office ng munisipyo o ng city o ng solo parent division ng munisipyo, ipa-prioritize nila yan. Sa AICS, yung Assistance to Individuals in Crisis Situations, priority din sila sa Sustainable Livelihood Program. Okay. So malaking bagay po. At ito nga yung binanggit mong problema. Minsan yung mismong LGU hindi alam eh. Okay. Itong mga livelihood initiatives, importante to sa ating mga solo parent. Kailangan ng kabuhayan para makasurvive sa panahong ito. Ngayon, yung endorsement na yan na manggagaling sa LGU, halimbawang hindi sila binigyan, pwede ba silang dumiretso sa national? Ang ganda ng tanong niyan, Sir Aubrey. Kasi ang sabi ni Director Leilani ng DOLE, kasi nga ang dami nagreklamo, hindi po kami naisama sa tupad kasi hindi kami close kay Kapitan. So ang sabi niya,
Actually, yung mga programa ng national, hindi kailangan dumaan. Pwede kayong dumiretso kay National Government Agency. So, pwede kayong dumiretso sa regional office ng DOLE, doon kayo magpalista. Gusto ninyo ng livelihood, kasi ang sabi nila, ang hirap po kasi nanghihingi sa amin ng feasibility study. So hindi na i-explain sa kanila, may mga tao po, may mga technical persons ang DOLE na pwedeng mag-assist para mabuo yung yung feasibility study na yan. Explain lang ninyo sa kanila, ano ba yung gusto kong mangyari, gaano katagal yan, magkano aabutin, ano yung mga kailangan. Tuturuan po nila kayo na mabuo yung feasibility study para magamit ninyo ng tama yung pondo ng pamahalaan. At ang maganda dito, hindi lang po tupad yan. Meron din tinatawag na DLIP program ni DOLE kung saan from 500,000 to 1.5 million grant na ibibigay for livelihood program. How about itong psychosocial support? Ano po, saan nila pwedeng makuha yung benepisyo nito? Okay. Dahil ang social services devolved function niya ng LGU, dapat sa LGU meron siya. Ang problema ng LGU, kulang po sila sa social workers. So, ang ating sinasabi sa mga LGUs, marami po tayong faith-based organization sa lahat ng ating mga LGUs nagkalat po yan, iba-iba, no? May mga malalaki, may maliliit. Itong mga to, binibigay na po nila yung psychosocial services doon sa kanilang mga members, no? Yung sa kanilang church members. So, pwede po tayong bumuo ng isang multi-sectoral na support group para sa solo parents. Para sa ganon. Kasi kagaya niyan, kausap ko ang MCGI, kausap ko yung Victory Church. Ang sabi ko sa kanila, may mga solo parents kayong mga members. Bakit hindi nyo buuin as a ministry? Tapos, yung mga solo parents na hindi ninyo members, mag-announce lang kayo. Halimbawa, every Saturday, 3 o'clock hanggang 5 o'clock, pwede kayong pumunta dito for counseling, for whatever na mga psychosocial needs ninyo, at bibigay namin ng libre. No? So, hindi kasi pwede na pagdating sa issue kasi ang issue ng solo parents po ay issue ng family. Hindi pwedeng gobyerno lang. Kailangan ng private, kailangan ng community, lahat po tayo, tulong-tulong po tayo. Napakabigat. Kasi isipin po natin yung ganitong sitwasyon. May 15 million tayong solo parents. Lahat po yan, may mga anak yan. On the average, 2. So we're talking about more or less 30 million Filipinos na tinitignan natin, sabi natin, kabataan ng pag-asa ng bayan. Ang hirap po nung isang sitwasyon na itong mga kabataan na to habang lumalaki sa isang solo parent family, nararamdaman nila asan ang gobyerno. Pag itong mga to naging mayors, naging yung problema natin yan, magiging doble yan. Or ipapamana lang. Or ipapamana lang. And yung klase ng kinabukasan na inaasahan natin para sa Pilipinas, para sa kanila, na maging maayos ang bansa, matino silang mga leaders, medyo magiging malabo yan. Kasi lumaki ka sa isang environment na deprived ka, kahit alam mong may batas, kahit alam mo na nandyan dapat yung support. So, ang hirap po nung ganun. Kaya kami, talagang, pag sinabi nung mayor sa amin, ang problema, sir, wala kaming pondo. Pero, sabi namin, kasi ganito lang kasimple pong analogy. May 5 kang anak. Ang pera mo, 100 pesos, kaya lang pakainin yung 3. Bilang magulang, kaya mo sabihin doon sa 2 anak mo, pasensya na, magutom na muna kayo. Hindi ba, tayong mga magulang, gagawa natin ng paraan. So, bakit hindi natin magawa ng paraan kung ano man yung meron tayong budget, i-share natin sa lahat ng nasasakupan natin. Kasi yun naman talaga Itong marginalized sectors, wala tayong magagawa Tulong ang kailangang ibigay sa kanila. So, kung hindi natin kaya mag-isa, andyan yung mga private sectors, makipag-partner tayo, andyan ang national government, magtulong-tulong po tayo Pero maganda yung binigay mong example kanina na nakikipag-coordinate din kayo even sa mga churches. Yes po. Well, pwedeng i-announce sa Sunday Church, halimbawa, Correct. na sa ministry, na yung mga solo parents dyan, eto ang national government para makatulong sa inyo. Yes. Ang problem kasi ng mga religious base, hindi rin sila aware na may batas at may programa ang national government. So, binibigay nila yung psychosocial, pero hindi nila na-i-connect yung mga solo parent members. Meron ka pang scholarship, meron ka pang PhilHealth, meron ka pang discount. So, nalilimitahan pa rin. So, kung lahat yan magtutulong-tulong, magsasama-sama, isa lang ang danadaanan natin na landas, kahit gano'ng kabigat yung dinadaanan na solo parents yan, more or less, matutulungan natin na maiangat ang antas ng pamumuhay niyan. Yun naman ang importante doon Yes, And of course,
yung access sa information na meron palang ganung benepisyo. Exactly. Yun ang pinaka-problema eh. Merong paraan, pero hindi nila alam kung paano. Yes, isipin natin ilan na nagsisimba sa Catholic Church, ilan na nagsisimba sa kung every service, biglang magkakaroon ka ng information, kung solo parents dito ng mga members ng church natin, ito yung mga benepisyo ninyo, pumunta kayo sa ganito para mag-apply, ito yung siguro masasagutan yung problema na. Very good. Magandang suggestion yan. Ito po. Well, sir, pagkatapos po ng Solo Parents Week, ano po ba yung mga susunod na hakbang o long-term initiatives ng pamahalaan upang patuloy na masuportahan po yung sektor ng solo parents? Well, syempre, sa lahat ng mga programa, yung sustainability ang kailangan natin dyan. Kaya nga, sa ngayon, ang ginagawa talaga natin, ini-inform natin yung ating mga solo parents ng basic rights nila. Pangalawa, tinutulungan natin sila mag-organize. Kasi, isa sa mga hindi masyado, sa aming pananaw, hindi masyadong na-maximize yung konsepto ng kooperatiba. Lahat po ng barangay may mga solo parents yan. Kung i-organize mo into cooperative, sabi ng national government, kung cooperative ka, prioritize ka namin, magiging Kadiwa Center, pwede ka maging Kadiwa Center. Isipin natin yung opportunity na yan. Bibigyan ka ng murang bigas, murang gulay, murang paninda. So si solo parent, kailangan lang magtulong-tulong kayo sa community para sa ganon, long term. Ngayon, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, magkaroon ka ng livelihood. Yung support system nandyan si DTI, nandyan si TESDA kung kailangan mo nung mag-upskill, nandyan ang ating local government sa peso. So, ang kailangan paintindi natin kasi kay solo parent, kung meron kang pinagkakakitaan, meron kang negosyo ngayon, pwede mo nang ipamana sa anak mo yan. Para more or less, hindi na siya magdadaan doon sa hirap na pinagdaanan mo ngayon. Okay. Well, bilang Pangulo, Sir Red, as always, lagi siksik yung ating usapin kapag ikaw ang aking in-interview, no? Ang inyo pong mensahe sa lahat ng solo parents na nakatutok po sa ating ngayon. Yes, gusto ko pong imbitahan yung ating mga solo parents sa Metro Manila at yung malapit sa Metro Manila. Bukas po, April 18, meron po tayong celebration, Solo Parents Day sa Marikina City po. Ito ay malapit sa Santo Niño Parish, sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Pumunta lang po kayo. It's open to everybody. May mga booth po dyan kung saan mga paninda, mga products ng solo parents po ang ating i-feature. Magsisimula tayo 8 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng hapon. Pagdating po ng alauna, entertainment po. Meron po tayong banda. Ang members niyan, puro anak ng solo parents, sila ang tutugtog. Yung mga solo parents na gustong kumanta, makipag-jamming, open mic po tayo dyan.